Masayang araw, mga ka-PL. Panoorin po natin itong interview kay Senator Amy Marcos, mga ka-PL, na nararamdaman niya na ang pagkadismaya, ang tampo o baka galit pa nga ng mga taga Mindanao sa administrasyon ni Da Junior o baka sa buong pamilya Marcos pa. Kapag ka nagpupunta daw siya dito sa Mindanao, mga kababayan, alam niyo naman po ang Mindanao, solid Duterte ho ang Mindanao. Siguro nakakarinig siya ng mga panlilibak, mga hindi magandang salita laban sa kanyang kapatid o baka mismong sa kanya. Nadadamay na itong si Senator Amy Marcos, mga ka-PL, sa kawalang yaan ng administrasyon ni Da Junior. O ito ho ang video, panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat, makikisuyo lang. Pasensya na at medyo namamalat pa po tayo. O eto na ho yung video, simulan na po natin. Wala po kayong plano or I don't know how you would assess your status bilang mediator. Hindi ba kayo pwedeng pumagitna? Because really, it has polarized our nation, no? At a time when dapat united front tayo against yung mga aggressors, hindi po ba? Yes, that's correct. Siyempre, nag-e-effort po tayo, pero lumalala nga eh. Tapos, ang sagwa nga, dahil yung Mindanao, alam po ninyo, talagang tuwan-tuwa ako, isipin nyo, solid North and solid South. Talagang buong-buo na ang Pilipinas. Wala nang gagawin, kundi asikasuhin ang problema ng tao. Balik tayo sa bigas, bigas pa more, ang kapayapaan. Imbes na yan ang nangyari, nagkahidwaan, at tuwing pupunta ako sa Mindanao, ang teritoryo ng Duterte, may damdam talaga sa Marcos at nagtatampo talaga sa administrasyon. Nakita natin, nabanggit ninyo yung approval rating. Mabigat ang approval rating sa Mindanao. Talagang ramdam mo pag umikot ka. O yun na nga, mga kababayan. Ang katanungan sa kanya, hindi ba kayo pwedeng maging mediator o pumagitna dito sa girian ng pamilya Marcos at ng pamilya Duterte, para nga naman manumbalik sa dati na para sa akin malabo na ho ito, mga kababayan. Kilala ko po ang mga Duterte, mababait yan, mapagpatawad yan, pero sa ganitong mga nangyayari ngayon na masyado nilang ginigipit ang pangalawang Pangulo, maging ang dating Pangulong Duterte, ay nako, ang may sasagot ko lang, ewan. O ngayon, napakalayo ho nang naisagot niya. Yun na nga, yung naramdaman niya na ang pagkadismaya, may pagdaramdam, tampo, o baka nga, galit pa ng mga taga Mindanao dito sa pamilya Marcos o baka sa administrasyon lang mismo ni Marcos. Sa palagay ko lang, mga kababayan, hindi lang ho sa Mindanao, Senator Amy Marcos, maging sa buong bansa, marami na pong nadismaya sa kapatid nyo. Yung iba nga, pati sa inyo, nadadamay na ho kayo. Maaring ikababagsak na rin po ito ng karera nyo sa politika dahil sa ginagawa ng kapatid mo. Ano pala yung ginagawa ng kapatid mo? Kayo ho mismo nakakaalam. Isang kahilingan nga lang
na magpa pulburon test siya, hindi niya nga magawa eh. Isa pa na ikinadismaya ng ating mga kababayan ay ang mga pangako niya na walang natupad. Presyo ng bigas, tulungan ng mga magsasaka, tulungan ng mga mangingisda, 1 milyong pabahay taon-taon at marami pang ibang mga ipinangako ang kapatid mo noong panahon ng halala na tila ginagamit niya lang para sa kanyang kandidatura at iboto ng mas nakararaming Pilipino at yun nga ay nangyari, wala. Hindi na ibigay ng inyong kapatid. Kaya sa palagay ko lang, hindi lang ang mga taga Mindanao ang nadismaya, nagalit, nagtampo sa administrasyong Marcos o administrasyon ni Dayunyor. Ayan ang inyong kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao. Naiikot po namin ang Pilipinas, Senator Amy Marcos, bagamat hindi pa ganun kadalas ang aming mga pagbiyahe dahil dito sa Maisog Rally, pero sa Visayas, wala po tayong makukuhang sagot sa mga katanungan namin sa kanila kung aprobado ba sa kanila ang administrasyong Marcos. Lahat po negatibo ang sagot sa amin. Lahat po, o hindi naman lahat, karamihan, ayan, karamihan ng mga nakakausap namin doon doon sa Cebu, sa Dumaguete, dismayado ho sa administrasyong Marcos at galit na galit ho sila, Senator Amy Marcos. Sa Kamaynilaan, sa sentro ng Maynila mismo, ganun din. Aba mas lalo na dito sa Mindanao na napababayaan ang infrastruktura dito sa Mindanao. Kaya nga, noong pinakaunang hakbang ng Maisog Prayer Rally, isa yan sa mga nabanggit ni former President Rodrigo Roa Duterte na bakit ang Mindanao tila pinababayaan. Ayan. So, wala ho kayong aasahan, Senator Amy Marcos, na magandang isasagot ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao patungkol dyan sa pamumuno ng inyong kapatid. Dahil mismong mga taga Ilocos, hindi po lahat, hindi ko po nila lahat, mangilan-ngilan o baka nasa 70% na yata ng mga Ilocano ang may ayaw na ho sa administrasyon ng inyong kapatid. Ang masaklap ho nito, butihing Senadora Amy Marcos, nadadamay na po kayo. Simple lang po sana, Senator, ang solusyon, no? Yung pumagitna ka sa pamilya Duterte at Marcos, okay yan. Pero unahin nyo po ang pagtulong dito sa ginagawang pagdinig sa Senado, sa committee ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam ho kasi ng taong bayan na meron po kayong nalalaman tungkol sa kapatid po ninyo. Magkasama kayo siyempre mula ng inyong kabataan hanggang kayo magkaasawa na. Kanya-kanya na kayo pamilya. Alam nyo ho siguro, Senator Amy, na ang kapatid ninyo minsan o baka hanggang ngayon nasa impluensya ng pulburon. Tulad nga ng sinabi ninyo, kung mali ay mali, kung tama ay tama. Pagkakataon nyo na po ito, Senator Amy Marcos, na
sabihin sa taong bayan kung ano ang totoo. Dumaluho sana kayo sa pinakahuling pagdinig sa Senado, sa committee nga po ni Senator Ronald Bato de la Rosa, at isalaysay ho ninyo kung ano po ang inyong nalalaman sa pagkatao ng inyong kapatid, kung siya man ay gumagamit ng illegal na pulburon o hindi. Okay, aasahan po namin yan, mahal na Senador Amy Marcos. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.